Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid, kaibigan, at lahat ng sumusubaybay sa ating Soaking in the Word, Save the World, prayer and ministering to one another. Hayaan po natin na patuloy na ang kapangyarihan ng Holy Spirit ang ating makasama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito na patuloy na magpapalaya, magpapagaling, magpapala at magdadala sa atin sa buhay na ganap at kasiyasiya. Let the power of God continue to visit your home today. In Jesus' name, let us all pray. Our Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na ang mga anak, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang ay kasama kong lumalapit sa iyo at dumudulog sa iyong paanan. Alam namin walang lumapit sa iyo na iyong binigo. Walang nagtiwala sa iyo na hindi nakaranas ng iyong divine favor. Hayaan mong lahat ng nakikinig sa oras na ito, patuloy na bisitahin mo sila, saan man sila naroroon, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga lugar na hanap buhay. Father, abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. Kung nasaan ang iyong salita, nandoon ang kalayaan, nandoon ang biyaya, nandoon ang iyong kapangyarihan. Kaya Father, ngayon pa lang, O God, let the power of the Holy Spirit ang patuloy na ibaba mo sa minamahal na mga anak. Thank you so much, O Lord God. We entrust you everything. Your name be glorified forever and ever and ever. This we pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Salamat po sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na laging mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Siya may sabi, sa pasimula pa naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Nung unang tipan, maraming tao ayaw maniwala sa mga propeta na may dalang salita ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Ama sa Langit, ipinadala niya ang Kanyang bugtong na anak para dalhin yung salita. Subalit, ang nakakalungkot, ang marami sa nakarinig kay Jesus ay hindi pa rin naniwala at hindi pa rin nakinig sa salita ng Diyos. At siya'y pinatay, subalit pinatunayan ng Ama na ang lahat ng sinabi ni Jesus ay mga salita ng pag-asa. Salita ng buhay, salita ng kagalingan, salita ng kaligtasan, salita ng kasaganaan, salita ng kapayapaan. Ito ang sagot sa lahat ng kalagayan ng tao. Walang pwedeng maaaring maging solusyon sa lahat ng suliranin ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Kaya mapalad ka, kaibigan. Napakapalad mo kasi naririnig mo ang salita ng Diyos. At ang salitang ito ang magiging daan upang lahat ng nais mong maranasan sa iyong buhay ay makarating sa iyo. Kumbaga, ito ang kanyang alulod. Ayan, yung salita ng Diyos. At pag yun ay yung tinanggap, pag yun ay yung nireceive by faith, automatic, yung salita ng Diyos na yon ay nagkakaroon ng kaganapan sa ating buhay. Wow! Praise God! Kaya nga sabi ng Bible, mawawala ang langit at ang lupa, Matthew 24:35. Ngunit ang salita ko kailanman ay hindi magkakabula. Ito'y mananatili magpakailan-kailan pa man. Sabi ng Proverbs chapter 30, verse 5, napatunayan na ang salita ng Diyos, lahat yon ay totoo. It was proved to be true. Kaya napakahalaga na sa bawat araw, lalo't ngayon na bakasyon, di ba?
Wala tayong masyadong appointment dahil kailangan muna nating mag-house quarantine o mag-stay sa lugar na alam nating safe tayo. Ayan. Doon sa lugar na alam nating hindi tayo masyadong exposed sa anumang kumakalat na salot ng sakit sa ating kasalukuyang panahon. Kaya nga, akin pong muling iniimbitahan ang bawat isa'y mag-soak tayo. Doon tayo mag-dwell sa presence ng ating Panginoong Hesus na kung saan naroon ang salita, nandun ang Diyos. Wow! Praise God! Pagpatuloy po natin ang ating pinag-uusapan. Ang ating series about the place of safety. Kasi ito po ang nilid ng Holy Spirit na atin pong pag-usapan dahil nga po nabubuhay tayo sa perilous time. Sa panahong ito, sa panahon o sinasabi ng marami ay huling panahon. Bakit po huling panahon? Kasi nga, ang maraming tao abala na sa maraming bagay. Ang kanilang panahon at isip ay para na lamang sa mga bagay na nauubos, nasisira, nabubulok, kinakalawang. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, yung ating pagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, ito ay hindi mawawala sa ating buhay. This will cause you and me to experience His divine favor, His divine protection, place of safety. Ngayong paapat na series, kahapon, sinare ko po ang isa sa place of safety nang ibinigay ng Panginoon sa tao ay ang Garden of God o yung Garden of Eden. At ito po ay mayroon tinatawag na dimensions of truth. Mayroon tinatawag na present day truth. Yung Garden of God. Sa ating panahon, ano ba yung Garden of God? Paano ba tayo makakabalik doon? Kasi yung unang tao, pinalayas doon. Bakit pinalayas? Kasi nga, ang salitang umiiral doon sa place of safety ay yung instruction ng hari na nagtindig nung Garden of Eden. Parang ganito, Pilipinas. Kailangan mong makinig sa sasabihin ng authority, halimbawa ng presidente, para sa ating safety. Ayan. Ngayon, itinayo ng Diyos yung Garden of Eden para sa safety ng kanyang creation. Ngayon, dahil nga tayo po sa panahong ito ay nasa huling panahon, makakabalik pa ba tayo dun sa place of safety? Nung pinalayas ang tao doon, ang purpose ng Diyos para wag na siyang makakain nung bunga ng puno na nagbibigay ng buhay. Kasi sabi ng Bible, kailangang wag na siyang makakain nun kasi hindi na siya mamamatay. So, this is the purpose, mga kapatid. Mayroong lugar na pinagdadala ng Diyos sa atin na place of safety. At ang purpose ng Diyos, kaya niya nilikha ang tao at inilagay doon, sabi doon, the Lord God placed the man in the garden to tend and watch over it. So inilagay ng Diyos ang tao sa place, sa Garden of Eden, to tend and watch over it. Para ito'y tingnan, para ito'y pangalagaan. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalagang maintindihan po nating lahat na tayo ay pinuntahan ni Jesus para tubusin tayo sa place of destruction dito sa mundo na ang sabi ng 1 John chapter 2, chapter 5, verse 19, na ang mundo pong ito ay control ng evil world, ng evil one. Ngayon, pumunta si Jesus dito para ialis tayo doon sa control ng mundo, sa mundo na control ng evil one. Saan tayo iniligtas? Kaya nga sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man sumampalataya sa kanya, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin? Habang narito pa tayo sa lupa, inilalagay tayo ng Diyos sa place of safety.
Gusto niya tayong liliman. Gusto niya tayong proteksyonan. Gusto niya tayong bantayan. Gusto niya tayong sagipin sa lahat ng uri ng sumpa na nasa mundong ito. Sumpa ng sakit, sumpa ng kamatayan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng takot, sumpa ng kaguluhan, sumpa ng gera, ng lahat ng nangyayaring destruction sa daigdig na ito. Kapatid, tinubos ka ni Lord. Ha? Binigyan tayo ng eternal life. Pinatawad tayo sa ating kasalanan. At saan tayo inilagay ngayon? Inilagay tayo sa place of safety. Saan yun? Ito nga yung heaven on earth. Ayan. Or garden of God. Di ba sabi ni Jesus? Let your will be done on earth as it is there in heaven. Kumbaga, ang dala ni Jesus sa lupa, langit. Ang dala ni Jesus sa lupa, salvation. Kaya nga, kinakailangan makabalik tayo doon. Dahil kapag nakabalik tayo doon, ay sinasabi po sa atin ng Panginoon Diyos, nandun na ang lahat ng kailangan natin. Di ba? Balikan natin. Nung nasa Garden ng Eden, the place of safety, sina Adam and Eve. Di ba tuwing umaga, naririnig nilang naglalakad si Yahweh doon sa garden. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nakikipag-fellowship ang tao sa Diyos. Nakikipag-usap. Nagda-download ng mensahe ng buhay. Nagda-download ng kanyang lakas, ng kanyang kapangyarihan para mapangalagaan niya yung Garden of Eden. Ang sabi doon, inilagay niya ang tao para pangalagaan. So, gusto kong sabihin po sa ating lahat na mapangangalagaan mo ang iyong place of safety kapag ang salita ng Diyos ang ating binubulay sa gabi at araw. Naririnig mo ang salita ng buhay. Nararanasan mo ang kanyang pag-ibig. Jesus Christ or Yahweh or the Lord comes down every morning. Naglalakad doon. Kaya mga kapatid, tuwing umaga, tayo ay nagpe-fellowship. Tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay nakikidwell doon sa kung saan naroon ang Panginoon para mapangalagaan natin itong Garden of Eden. Ano ito? Itong buhay na walang hanggan. Itong buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi nga, parang buhay din ng tao yan eh. Di ba? Pag hindi mo inalagaan, mamaya pasok si virus. Pag hindi mo inalagaan, mamaya ubo. Mamaya sipon. Pag hindi mo inalagaan, lahat ng bagay, inaalagaan. Bakit? Ang Diyos natin mapag-alaga. So inilagay ng Diyos si Adam and Eve to tend and to take care of that garden. Kapatid, ang salitang naririnig mo ngayon ay para alagaan ka ng Panginoon. Maalagaan niyang puso natin. Minsan, naapektuhan tayo ng takot. Naapektuhan tayo minsan nagagalit tayo. Minsan ayaw nating makita yung ating kinagagalitan. Minsan talagang tumitigas yung puso natin. Aba, nasabi ko po sa iyo, kahit may Jesus ka at mayroong nakapasok na ganyang virus sa ating buhay kasi hindi mo inalagaan, abay, syempre, makikita mo yung tinatawag na negative result. Bakit? Ang sabi ng Bible, pumunta ang dyablo dito para pumatay, magnakaw at magwasak. Pero pumunta si Jesus dito para ang mga anak ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya mapapansin po natin, tuwing umaga, naglalakad si Yahweh sa garden. Bakit po? Kasi nga, gusto niyang makita na ang ginagawa ng tao ay katulad ng sinabi niya. Kasi kung salungat mo sa sinabi niya, aba, ay mapapasok ng tinatawag na gawa ng kaaway. Pumarito ang kaaway para magwasak at pumatay. In the name of Jesus, kung sa aking mga kaibigan at mga kapatid, mga anak, mga magulang na nanonood ngayon, kung mayroon mang nakapasok sa kanilang tahanan ng mga mamumuksa,
mga sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng fellowship na ito. Father, patuloy na ikaw ang pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan sa oras na ito. Katulad ng sinabi mo, ipapadala mo ang iyong mga anghel. Ipadala mo po ang iyong mga anghel sa oras na ito at arestuhin ang lahat ng masasamang espiritu sa loob ng kanilang tahanan. Espiritu ng kabulagang espiritual, espiritu ng kahirapan, espiritu ng karamdaman, espiritu ng kaguluhan. Lumayas ka sa buhay ng mga anak ng Diyos in the name of Jesus Christ of Nazareth. And right now, Lord God, patuloy na ipadala mo po ang magbabantay sa buhay ng mga anak. Bigyan mo kami ng pusong handang laging sumunod at magpasakop sa iyo, makinig sa iyo, makipag-fellowship sa iyo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Kapatid, kaibigan, ang sarap mag-fellowship sa salita ng Diyos. Ang sarap mag-dwell sa presensya ng ating Panginoon Diyos, sapagkat sa Kanyang presensya lang natin matatagpuan ang lahat ng kailangan natin. Kaya nga sabi ni Moses, Aba, Panginoon, ay kung hindi mo rin lang kami sasamahan, ay wag mo na kaming ialis. Pero tapat ang Panginoon sa Kanyang mga pangako. Tapat siya sa Kanyang salita. Ito ang tatandaan natin. Kaya ka inilagay ng Diyos sa place of safety. Di ba? Ang sabi doon, sa Garden of Eden, dumadaloy yung tubig para tubigan ang lahat ng bagay, ang four corners of the earth. Ano ibig sabihin? Ulit ko ha, kaya kanya ilalagay sa place of safety. Sa place of safety, ikaw ang nagsusupply, hindi ikaw ang susuplayan. Sa place of safety, ikaw ang nagbibigay ng buhay, hindi ikaw ang binubuhay. Sa place of safety, hindi ikaw ang binibigyan, ikaw ang nagbibigay. Bakit po? Kasi sa place of safety, God is there and everything is there. Kaya nga may tatlong bagay akong gustong iwanan sa inyo sa araw na ito. Sa Garden of Eden, ano yung tatlong bagay na gusto ng Diyos na maintindihan natin? There are three things that God wants you to understand. We must stay in His presence. We must stay in His love. We must stay in His Word. Because the Word of God, sabi doon, meditate on it day and night. Kaya nga pag may pagkakataon, soon, i-announce ko, kung may pagkakataon tayo, kahit sa gabi, magkaroon tayo ng soaking in the Word. Dahil, narito na, ito na solusyon Ito na ho ang sagot sa lahat ng question ng tao. The answer is already here. The answer is the Word of God. Now, may tatlong bagay na gusto kong iwanan sa inyo. Dito sa Garden of Eden, nandito yung tinatawag na protection. Pangalawa, sa Garden of Eden, nandyan ang provision. Pangatlo, sa Garden of Eden, nandyan ang perfection. Wow, grabe. It's all yours, my dear beloved. In the Garden of Eden, there is what we call protection, provision, and perfection. Bigyan lang kita ng background. Nung ang Diyos ay lumikha ng tao, hanggat maaari, manatili siya doon. Dahil doon lang siya pwedeng makatanggap ng anumang meron ang Diyos. Kasi sa labas, nung pinalayas ng Diyos ang tao, sa labas, ka-fellowship niya at kahalubilo ang tinatawag na gawa ng daigdig o gawa ng mundo. Now, yung position po na yun kasi, in that place of safety, man is king, man is ruler, man is the source of everything God wants to release on this earth. So, nabago yung lahat dahil nag-govern ang tao ng tinatawag na gawa ng mundo. Para ba na virus na pasok ng kasalanan? Kaya sabi ng Bible,
walang matuwid, wala kahit isa. Napasok lahat, na virus lahat, kaya patay. Kaya sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Bible, pag ang tao ay may kasalanan, patay sa harapan ng Diyos. Kaya bumaba si Jesus para ibalik yung kanyang na-forfeit na kalagayan bilang ruler, bilang source of everything that God has. Anak, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. You are created in the image of God. And He wants you to go back to that place of safety. Kasi yung ating verse, di ba, sa Zechariah chapter 9, verse 12, come back to the place of safety, and I will bless you double for each of your trouble. Saan yung trouble natin? Nung tayo ay nasa labas pa ng place of safety, nung tayo ay nasa labas pa ng Garden of Eden, nung tayo ay nasa labas pa ng kalinga at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So tayo po ay pinababalik ng ating Panginoon. Dahil dito sa place of safety, there is protection. Sa Garden of Eden, there is provision. Sa Garden of Eden, there is perfection. Pag nakabalik ka doon, ang tingin na sa iyo ng Ama ay minamahal na anak. Wow! Hindi niya na makikita ang iyong kahinaan, ang iyong old life, ang iyong kasalanan. Kasi pag nakabalik ka sa salvation, ibig sabihin, hinugasan ka na ng blood. You are His beloved sons and daughters. And of course, abay, Garden of Eden kaya yan. Everything is there. Ha? Kaya nga magpe-fellowship na lang tayo. Mag-aaral na lang ng salita ng Diyos. And God says, He will supply all your needs according to His riches and glory. And as long as you are in the garden of God, His divine protection, of course, ay kung yun yung barangay ngayon, naka-lockdown, talagang gwardyado, hanggat maaari, walang makalabas, at kung may papasok, piling-pili. Ang ating bansa ngayon ay gwardyado. Pag nasa Garden of Eden ka, pag nandun ka sa protection ng Panginoon, ako, ang daming anghel. Yung gwardya ng langit ay nandun lahat. Ha? Talagang todo sarado, gwardyado. Hindi makakapasok ang anumang uri ng gawa ng kaaway. Kaya kapatid, congratulations. Dahil muli ay nagbigay ka ng panahon para makipag-fellowship sa ating manlilikha. Katulad ni Adam. Every morning, the Lord walks on that garden. May you receive your manna this morning. May you receive your favor. May you receive your miracle. May you receive your portion this morning. Let us pray. Mga kapatid, manalangin po tayo sa oras na ito, and let the love of God, and let the presence of God, the salvation of God, the anointing of God be upon each and every one of us. Kung sa palagay mo, nais mong itouch sa screen as a point of contact ang iyong kamay, pwede yun. Kung gusto mo naman na pumikit ka lang, yumuko, o kung nais mo, magtaas ng iyong kamay, lumuhod, kung anong conviction sa iyo ng Holy Spirit, mananalangin lang po ako, and let the power of God visit your place. Hallelujah. Our Heavenly Father, we come to you as a family this morning. First, oh God, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng aking mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, mga anak, at lahat ng nakamonitor at nakikinig sa iyong salita. Right now, our Heavenly Father, I pray in the name of Jesus. Kung paanong ikaw ay nakikipag-fellowship sa Garden of Eden every morning, ikaw ay naglalakad upang pagpalain ang iyong pinagtiwalaan na mag-alaga ng iyong garden. Father, i-bless mo po ang lahat ng mga anak
na nakikinig sa oras na ito. Pagpalain mo silang lahat. Buhusan mo sila ng karunungan. Buhusan mo sila ng kapangyarihan. In the name of Jesus, release the anointing, O God, upang mapangalagaan nila ang kanilang buhay espiritual. Lagi mo kaming pagsamasamahin sa ganitong oras. At kung ibang oras man nila marinig itong mensaheng ito, yung anointing na ibinaba mo, O God, ay patuloy na siyang anointing na patuloy at tuloy-tuloy. Anumang araw, anumang oras nila marinig ang prayer na ito, ang message na ito. Let your salvation, let your healing, let your deliverance be upon us all. And as one family, we come to you in total repentance. Oh God, forgive our sins. Patawarin mo kami kung hindi namin naalagaan, kung hindi namin nabantayan ang aming buhay, ang aming pananampalataya. Kung may nakapasok na takot, kung may nakapasok na unforgiveness, kung may nakapasok, O God, na pag-aalala, lahat ng nakapasok, O God, na hindi nakakalugod sa iyo, forgive us all, O God. We repent of all our unrighteousness. And we ask you, O God, to sanctify us all and let your word, Lord, ang patuloy na siyang maghari sa aming puso. Anak, tanggapin mo ang restoration sa umagang ito. Tanggapin mo ang salvation. Tanggapin mo ang protection. Tanggapin mo ang provision. Tanggapin mo ang perfection. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray sa lahat ng iyong buong sambahayan. Kung hindi mo man siya kasama sa oras nito, kung kasama mo man sila, in the name of Jesus Christ, I pray for the salvation of their entire family. I pray, Lord God, for good health, long and satisfied life. I pray for promotion, O God, provision, prosperity, abundance, O Lord, and most especially, the joy to know you more as our Lord and Savior. Oh God, pagpisan-pisanin mo kami sa iisang pamilya. Isang pamilya na nakikinig sa tinig ng Ama sa langit. Gamitin mo lagi ang iyong lingkod para maging daluyan ng pagpapala sa iyong minamahal na anak. Thank you, Father. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen and amen. Mga minamahal, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa ating Soaking in the Word. Alam ko po, maraming pagkain, sabi nga sa bahay ng aking ama, ay napakasagana. Everything is there. So, tayo ay nagtatap lang sa power ng Holy Spirit. Kaya, kung alam mong pinagpala ka, mag-comment ka lang. Ha? Sabihin mo yung comment mo, I'm blessed, I'm healed, I was transformed, napalakas ako, ako'y napagpala, at please lang, dahil pinagpala ka, dapat maging blessing ka rin. I-share mo sa lahat ng iyong kaibigan. Kung ikaw ay may 1,000 kaibigan, share it. No? I-share mo sa kanilang messenger, o i-share mo sa FB, para, alam ko po, may gagawin si Lord sa kanilang buhay. Kasi, ang tao originally nga, ay pinili para magbantay, ay nalinlang ng kaaway. Kaya, narito tayo para ibalik sila sa piling ng Ama. Ibalik sila sa garden of God, sa presence of God. So, huwag mong kakalimutan lagi tuwing umaga, and let's pray, sa gabi, kung mayroon tayong pagkakataon, let us fellowship one another and experience the blessed family of God, the presence of God. Experience heaven here on earth. Experience the garden of God in this generation through our Lord Jesus Christ. Salamat po!